Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. So that you can be a part of this growing family. So far, we are now 6,553 subscribers. And I'm very grateful that you are a member of this community. And as what I have said, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. Not only you are a member, but also we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay meron po kasing ano, no, yung sa Twitter po, no, ano po, no, may nag-comment po doon that bakit po dumadalaw, no? Bakit po dumadalaw si Vice President Sara Duterte sa mga sundalong namamatay, nasusugatan, sa mga engkwentro. Okay? Yan ano daw to, dapat daw po mag-concentrate si Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Kasi si Vice President Sara Duterte ay isa ring secretary ng Department of Education. Hindi lang po siya Vice President. Okay? Pero as DepEd Secretary, she was appointed by the President of the Republic of the Philippines, no, si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Now, bakit po siya dumadalaw? Wag po natin kakalimutan, hindi lang po siya DepEd Secretary. Yung DepEd Secretary po, appointed yun no? In-appoint po siya ng appointing authority. Ang appointing authority po ay si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Now, pero as Vice President of the Republic of the Philippines, tandaan po natin, siya po yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansang Pilipinas, no? Appointed ay not appointed po 'yan, no? Siya po ay elected. Inelect po siya ng 32 million votes or ng majority of the electorates, okay, inelect po siya as Vice President, no? So as Vice President, meron po siyang mandate. National po yung mandate niya. So ibig pong sabihin, no? Ibig po sabihin, aside from DepEd, may concern din po siya sa mga iba't ibang sektor ng lipunan, including yung ano po natin, including yung mga military po natin. At tandaan po natin, noong mga panahon na nanunungkulan ang kanyang ama, na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay isa sa mga inalagaan niya not only the teachers but also of the military. No? Matandaan po natin, natandaan nga po natin na nagtaas nga po ng salary, one time, big time, ang mga kapulisan at ang mga sundalo. Okay? So ganun po yun. Kaya po rin galit na galit din po si Sara Duterte sa PISTOC, sa NPA at sa ibang mga sektor dahil nga po nauubusan tayo ng mga puwersa na at saka po nag-aano po tayo, no? Namamatayan po tayo habang sila po ay nagpapalakas ng puwersa. Ganun po 'yun, no? Kaya po ayaw na ayaw po niya ng pisto. At saka personal din po niya na-experience na nakita, no? Nakita niya habang dumadalaw siya sa mga namatayan na sundalo o kaya pulis sa Davao City when she was still a mayor. Laging tinatanong sa kanya, kailan ba ito matatapos? For example, yung mga byuda na nawalan ng asawa, ang mga anak na hindi sigurado ang future dahil namatay ang breadwinner, namatay ang kanilang ama, no? Ang kanilang amain, no? Ayun ang tawag nila sa Mindanao, no? Amain, kumbaga, no? So kaya naiintindihan po natin that Vice President Sara Duterte is visiting, no? Nagvi-visit sa mga, no, namamatay na sundalo, no? Yung pamilya actually, hindi lang yung ano but yung pamilya ay talagang dinadalaw niya upang mag-condole, console, no? Actually, to be honest with you, dapat ang gumagawa din yan ay ang Pangulo ng Pilipinas since ang Pangulo ng Pilipinas ay isang Commander-in-Chief. Kumbaga, di ba? Ganun po yun.
Okay, anyhow, ay kahit nga chief of staff, parang hindi ko nakikitang dumadalaw, no, sa mga pamilya ng mga namatayan, etc. No, hindi po natin alam kung ito po ay political gimmick din ni Vice President Sara Duterte, pero ang sa akin ay kahit political gimmick yan or ano pa man yan, at least dumalaw siya, nagpakita siya ng concern, nagpakita siya ng emosyon at pakikiramay dun sa mga namatayan na pamilya. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Sana po ay naliwanagan tayo dito na si Vice President Sara Duterte ay ginagawa lamang niya to dahil sa katungkulan niya, no, bilang Vice President of the Republic of the Philippines and not only as DepEd Secretary. That's it for today. Thank you so much, guys. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. Hashtag Walk with Land. Thank you, guys. Bye-bye. God bless you.